God is good. Amen. All the time. God is good. Okay, pag sinabi kong God is good, everybody say all the time. All the time. Say all the time, everybody say God is good. God is good. All the time. All the time. God is good. All the time. Talagang mabuti ang Diyos sa lahat. Amen. Hindi ko pala na. Okay, mabuti po talaga ang Diyos. Amen? Amen. Mabuti ang Diyos sa buhay ng bawat isa, lalo na sa kanyang mga anak. Amen. Na kahit tayo dumadaan sa iba't ibang pagsubok, ang sabi ng kanyang salita sa Romans 8:28, all things work together for good. Amen. To those who love God, no? Who have been called according to His purpose. Amen. So lahat ng bagay na kalakit-lakit para sa ating kabutihan, tayo na nagmamahal sa Diyos. Mahal ba natin ang Diyos? Amen. So kung mahal natin ang Diyos, lahat na nangyayari sa atin ay para sa ating kabutihan. At meron siyang dakilang layunin sa bawat isa sa atin. Pakisabi sa akin mo, kapatid, kung sabi mo katabi mo, huwag kang salita nag-iisa, may problema ko. Diba, kapatid? Maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. Kung naniniwala, magsabi ng Amen! Palakpakan natin ng Diyos. So talagang maganda ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Lalo na kung tayo ay nasa ating Panginoong Kristo na. Amen! So hindi aksidente na kayo ay nakakilala sa Panginoon. Niloob ng Panginoon na makilala niyo siya. Amen? Amen. Bakit? Kasi nga meron siyang magandang plano para sa iyo. Napakadakila, napakaganda ng plano ng Diyos sa bawat isa na kanyang anak. Kapag ikay nananampalataya sa Panginoon, anak ka ng Diyos. Amen. Do you believe in Jesus? Amen. Do you believe in Jesus? Then you are son and daughter of the living God. Kung ikaw ay anak ng Diyos, meron magandang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen. Ulitin na sabi mo sa mga kapatid. Isa pa, sabi natin kapatid. Talagang maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. Kahit na ganyan. Amen. Ganyan pa. Ibig sabihin, kahit tayo ganito, ano man yung buhay natin, ano mang pinagdadaanan natin, no? I tell you the truth, maganda plano ng Diyos. Minsan tayo lang nag-iisip na, may maganda bang plano siguro sa atin? Sa akin? Minsan tayo lang nag-iisip na, parang wala naman direksyon sa buhay. Don't think that way. Amen. May magandang plano ng Diyos sa buhay. Hindi ka aksidente na narito ka ngayon. Amen. Hindi aksidente na bahagi ka ng kingdom of the Christ. Church. Amen. Bakit tinulog ng Diyos ito lahat ng itong ayos, pinagtulog din. Tatandaan niyo sa Diyos, walang aksidente. Amen? Sabi mo sa mga kapatid, hindi ka aksidente. Mukha lang. Bawat lang bibigyan yung aksidente. Tiro lang yun, ha? Para masaya lang tayo. Amen? Wala aksidente sa Diyos. Amen? So hindi aksidente na ikaw ay na-born again. Na-born again ka kasi pinili ka ng Diyos. Bago mo siya nagawang piliin. Yun yung tamang pagtuturo. Hindi siya pinili ko ang Diyos kaya lang po naging mali. Unang pinili ka ng Diyos bago pa nalika ang mundo. Ephesians chapter 1 verse 4. God the Father has chosen you even before the foundation of the world to be blameless and holy in His sight. Amen! And then John 3:16 sabi ka doon, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. O mananampalataya sa Kanya. Kaya hindi mo magagawang mananampalataya kung hindi ka unang pinili ng Panginoon. Una kang pinili ng Panginoon, kaya nagawa mong piliin ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. At ang tawag doon, biyaya ng Diyos. Amen. Sabi everybody say, biyaya ng Diyos. Now, sa manang ito, pag-uusapan natin, no, yung napakasaganang biyaya ng Diyos. We're going to talk about the law and the grace. God's law and God's grace. And this morning, the Lord
by His grace, no, will help us understand, no, the connection of law and grace, and much more, the purpose of grace. Amen. So that each one of you may fully understand, no, may fully understand kung nasa ano ba tayong ministry ngayon bilang church. Amen. Kasi marami, even nowadays, even mga pastor, even mga bishop, yung mga nakapag-Bible school po nga iba, pero lito-lito sila pagdating sa law and grace. Confuse sila pagdating sa law and grace. Amen. May extremities on both sides, side of the law and side of grace. Amen. So, pero the truth of the matter, pag nabalansin natin ang pagtuturo dito, nabalansin natin ang pag-aaral dito, pag naintindihan natin ito, ma-appreciate natin. Amen. Ma-appreciate natin yung law, ma-appreciate natin yung grace. Malalaman natin yung purpose ng law, malalaman natin yung purpose of grace. Ano yung connection ng dalawa? Ano yung difference ng dalawa? Ano yung value ng dalawa? Amen. But this morning, I will just share to you just a portion of what I have been teaching about law and grace. Pero itong portion nito, kahit hindi portion pa lang na tinuturo, ma-appreciate nyo na. Amen. Ma-appreciate nyo so much na talagang napakaganda pala na tayo ngayon ay nasa ilalim ng biyaya. Amen. So let's look at the message of the Lord this morning. The message of the Lord is entitled, "The Church is in the Ministry of Grace." Everybody say, the church is in the ministry of grace. Amen. So pag sinabing church, yung mga tao na nananampalataya sa Panginoon. So if you're a believer of the Lord Jesus Christ, you are part of the church. And therefore, as part of the church, your ministry is the ministry of grace. Amen. So I want you to open your Bible in Romans chapter 8, 1 to 6, and then to 14. Romans chapter 8, 1 to 6, and then 14. Okay? Okay, 1 to 6 muna. Romans chapter 8, 1 to 6, and then 14. Basahin muna natin yung bago yung i-discuss sa isa. I want you to open your Bible. Romans chapter 8, no? Verses 1 to 6, and then tatanong tayo sa 14. No? Para dito ma-appreciate natin mabuti itong tinuturo ng salita ng Diyos. Sino po meron Tagalog Bible? Pakita na sa kaway, may Tagalog Bible. Ha? Sige. Sige, ikaw na pakibasa yung Tagalog nun kasi English ito eh. Hindi pa. Pakibasa na lang. Romans chapter 8, 1 to 6. 1 to 6. Kaya nga hindi na hinahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at sa kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritu ang nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Verse 3. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan. Dahil sa likas na kahinaan ng tao, isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Verse 4. Ginawa ito ng Diyos upang ang panuntunan ng kautusan ay matupad na sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Verse 5. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na spiritual. Verse 6. Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay na kapayapaan. Verse 14. Verse 14. Ang lahat ng pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Palakpakan natin ang Brother Jonathan. Pogi ni Brother Jonathan, ano? Pagkakas ng Diyos talagang pogi. Okay.
So, mahalaga po maintindihan nyo ito, no? Na ito po ang ating ministry ngayon. Amen? Pero bago natin discuss ito, nais kong basahin, no? Kababasa natin Brother Jonathan, itong John chapter 1, verse 17. Kaya pinanatili kita rin. John chapter 1, verse 17. No? John chapter 1, verse 17. 1, chapter 1, verse 17. Dumating ang kautusan sa amin sa pamamagitan ni Moises. Ngunit sa pamamagitan naman ni Jesucristo ay dumating ang kagandahang loob at katotohanan. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Malakas ang palakpak sa Panginoon. So sabi, no? Law was given through Moses. Ang kautusan ay binigay ng Diyos sa pamamagitan ni Moses. Amen. But grace and truth came through Jesus Christ. Subalit, ang biyaya o gandalo at ang katotohanan ay dumating sa pamagitan ng Panginoong Jesus Cristo. Amen. Basahin naman natin ang Romans 6:14. Romans 6:14. Ano talaga ito? Romans 6:14. May related passages kasi ito kaya pinababasa. Romans 6:14. Yes. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo hindi na namumuhay sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Palakpakan natin. Maraming salamat sa Panginoon na the Lord bless you more, no? At lalo ako papumigil ni Lord, no? Praise God. Amen! Sisipilan ni the Lord, ang sabi, wala nang kapangyarihan ang kasalanan sa atin. Sapagkat wala na tayo sa ilalim ng kautusan, tayo nga sa ilalim na ng kagandahang loob ng Diyos o sa biyaya ng Diyos o sa grace ng Panginoon. Amen. Kaya yung Romans chapter 8, verses 1 to 14, no? Verses 1 to 6 and then 14, pero pag pinagbasa lahat yung related lahat yun, kaya binigyan yung 1 to 6 and then verse 14. Dito natin makikita yung difference ng law at ng grace. Amen? And connection and difference ng law at ng grace. Amen? Amen. Yung value ng law at ng grace. And then makikita natin dito yung ano ba yung meron na tayo ngayon. Amen? Amen. Para maintindihan natin yung ministry na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. So binasa na natin yung Romans 8, 1 to 6 up to 14. Now, tingnan natin isa-isa natin. Verse 1, ano ba ibig sabihin ng verse 1? Ang sabi po dyan, there is no more condemnation to those who are in Christ Jesus. Amen. Amen. Pag sinabing condemnation, wala nang judgment. Amen. Kapag nakikristo ka, you will never be judged anymore. You will never receive condemnation anymore. Nobody can judge you anymore. Amen. 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 Nobody can condemn you anymore. Amen. Yan ito rin natin nasabi, there is no more condemnation to those who walk not in the flesh, but in the Spirit. So pinagtitibay, wala nang condemnation sa mga nananampalataya sa Panginoon. Yung mga totoong nananampalataya sa Panginoon, wala nang condemnation. Bakit? Kasi they are no longer walking in the flesh, but they are now walking in the Spirit. Palakpakan natin ang so kaya pala wala nang condemnation kasi nung nananampalataya tayo sa Panginoon, ang buhay na natin hindi na tayo makalaman. Ang buhay na natin ngayon ay lumalakad na sa Espiritu ng Diyos. Amen. We are now guided by the Spirit of God. We are now excited for the things that are spiritual and no longer those things that are carnal. Amen. So kaya wala ng condemnation kasi hindi ka na carnal. Hindi ka na makalaman. Kundi ang nasa mo na mga bagay na spiritual, mga bagay na kalugtugod sa ating Panginoon Diyos. Palakpakan natin ang Amen! So yung pong ibig sabihin na wala ng condemnation nung nananampalataya tayo sa Kristo, sa ating Panginoon sa Kristo. Ibig sabihin, yung mga totoong nananampalataya, wala na sa inyo ang spirito ng
mapanghusga sa kapwa. Amen! At ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo na makakamdasan yung condemnation kasi pinalaya ka na ng Panginoon. Sa mga bagay nito, pakakakan natin ang so, uunawain natin itong mabuti. Kasi, gaya ng ating message, the title of the message, the church is in the ministry of grace. If you are in the ministry of grace, there's no more condemnation. There's no more judgment. Amen. Kapag ikaw ay mananampalataya ng Panginoon, ikaw ay iglesia ng Panginoon. No? Remember, if you are a believer of the Lord Jesus Christ, you are considered the church of God. You are the church of the living God. You are the church of Christ. Ikaw ang iglesia ng Panginoon. Bilang iglesia ng Panginoon, hindi ka na nabubuhay doon sa punong-puno ng condemnation. Wala na sa iyo yung pagiging mapanghusga. Wala na sa iyo yung pagiging judgmental. Ang nangigibabaw sa iyo, nananagana sa iyo, ay punong-puno ng pag-ibig at biyaya ng Panginoon. Palakpakan natin ang pag naintindihan natin ito, I tell you the truth, doon tayo lalo gagamitin ng Panginoon. Pag naintindihan natin, ang church natin ay laging united in the spirit of love. Amen. Ang church natin ay nabubuhay at sumasagana sa biyaya ng Diyos. Amen. O tingnan natin yung verse 2. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made you free from what? No? From the law of sin and death. Amen. So, ibig sabihin, kapag tayo nasa Panginoon sa Kristo, no? Nasa atin na yung tinatawag na biyaya ng Diyos. Amen. Kaya sabi, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free. Pinalaya ka na ng batas ng Espiritu ng buhay. Amen! Yung batas, okay ba? Baka natin ang ating Panginoon. Yung batas ng Espiritu ng buhay, ito yung batas ng Diyos na kung saan may puso. Amen! Bakit? Kasi nanananga na sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Nung ikay nanampalataya sa Panginoon. Amen! Nung nanampalataya ka sa Panginoon, tinanggap mo ang Espiritu ng Diyos, tinanggap mo ang biyaya ng Diyos, therefore, ang nananagana sa iyo ang Espiritu, pag-ibig at biyaya ng Diyos. Palakpakan natin. Kaya grace liberates. Lumaya ka na. Lumaya ka na saan? You were liberated, you were freed, no? From what? Pinalaya ka na mula sa bondage of sin. Amen. Lumaya ka na saan? From your bad situations. Palalayain ka rin ng Panginoon. Amen? Palalayain ka rin ng Panginoon saan? From the condemnation in hell. From the judgment of death. Amen. Lahat ng ito, lalaya ka na. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Lumaya ka na doon sa mga pandaraya ng kaman. Lumaya ka na sa buhay na makasalanan. Amen. Kaya grace liberates. Malaya ka na. Amen. Sabi mo sa kanto mo, malaya ka na. Lahat ng malaya pumalakpak sa Panginoon. Kaya sabi ni Apostle John sa John chapter 8:36, whoever the Son sets free is free indeed. Amen. Ang sino bang pinalaya ng anak ay tunay niyang malaya. Remember, Jesus Christ is the very grace of God. The grace of God is Jesus Christ. Jesus Christ is the grace of God. Kaya when we receive Jesus, we receive the grace of God. And now that we have the grace of God, we are no longer living in condemnation, in carnality, in flesh, but we are now living in the Spirit. We are now living in the grace of God. That's why as the church, we are now full of grace and love and truth. 1
katotohanan ng Diyos. Yun na yung buhay na meron tayo. Amen. So ngayon yung buhay na meron na tayo, wala na sa atin ang kasalanan. Kaya yung pinalaya tayo saan? From the law of sin and death. Kaya nga sabi ng Romans 6:14, for sin shall not have dominion over you, for you are not under law, but under grace. Wala ka na sa ilalim ng kautusan. Because yung mga nasa ilalim ng kautusan, katulad ng mga Hudyo ngayon, nasa ilalim ng kautusan, kaya sila po ay under condemnation pa rin. Amen. Pero tayo, na nakapag-isa kay Kristo, we are no longer under the law, therefore sin has no more dominion over us, because we are already free, we are freed, we are liberated from the law of sin and death. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yung mga wala pa kay Kristo, nagpipilit na gawin yung mabubuti, pero they fail. They will always fail. Why? Because you cannot be able to fulfill the righteous requirements of the law by your own effort. No way you can be able to fulfill the righteous requirements of the law by your own effort. You will only fail. Amen. That's why you are under condemnation. You're under the law, under condemnation. Pag sinabing condemnation, you will be judged in the pit of hell. Amen. In the lake of fire. Amen. Ano yung sabihin nun? Mararanasan nyo yung eternal judgment. Amen. And even up to now, nararanasan nyo yung judgment. Hanggang kayo, mapanghusga ka, you are judgmental, you are full of condemnation. Amen. Pero pag naunawaan mo ng ikinanampalataya sa Panginoon, lumaya ka na sa mga bagay na ito, tunay ng malaya ka na. Bakit? Kasi ang sumasagana sa iyo, ang biyaya, pag-ibig at katotohanan ng Panginoon. Palakpakan natin ang isa pa lahat ng malaya na, malakas na palakpak sa Panginoon, at humigaw ng malaya na ito! Amen! Malaya na tayo dahil sa Panginoon isang Kristo. Amen. Kaya mula ngayon, wala na kayong kaisipan ng pagiging mapaghusga sa kapwa, wala ka na ng kaisipan na ikaw ay nananatili sa kasalanan. Amen. Malaya ka na doon sa mga pag-iisip ng kasalanan, pagsasalita ng mga bagay na kasalanan, o paggawa ng mga bagay na kasalanan. Amen. Kasi ikaw ngayon ay under grace na, therefore ang kaisipan mo na laging magaganda. Magaganda, sinasabi mo, maganda ginagawa mo. Kapag under grace ka na, ayaw mo na sa pangit. Amen. Lahat ng mga nasa ilalim na ng biyaya, ayaw na ng pangit. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, ayaw mo na sa pangit. Sabi mo, salamat, ang ganda-ganda mo. Ang pogi-pogi mo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen! Lahat na nasa biyaya ng Diyos, ayaw na ng pangit. Kaya hindi ko to yung kata ni Andrew E. na humarap ka ng pangit. Ibigin mong tunay. Hindi biblical yun. Kasi sa Bible, tinuturo, dapat ayaw na natin ang pangit. Yung pangit na mga kaisipan, pangit na mga sinasabi, pangit na mga ginagawa, ayaw na natin yun. At gusto natin magandang kaisipan, magandang mga sinasabi, magandang ginagawa. Bakit? Kasi ang mga nasa ilalim ng biyaya ng Diyos, ang mga nakapag-isa na kay Kristo, ang laging iniisip, ang laging sinasabi, ang laging ginagawa, magaganda, mabubuti ng bagay, for the glory of God! Yun na yung church. Kaya sa church, hindi na pwede ang mga pangit. Bawal ang pangit sa church. Pangit ang galing, bawal sa church. Amen! Kaya mamaya lagay nyo doon, bawal ang pangit. Tapos lagay nyo, identify nyo baka mamaya ako yung pangit ang ugali, pangit ang pag-iisip, pangit ang pagsasalita, pangit ang mga ginagawa, lahat ng pangit, bawal dito. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ano yung mga pangit? Ay mga bisyong kapritsyo, bato-bato sa langit at tamaan. Tamaan na ng todo at pabago ka. Amen.
ka sa kalokohan mo, impyerno pupuntahan mo. Ano ba gusto natin yung katotohanan, lalaya tayo, maliligtas tayo, kasalungalingan, na hindi tayo nire-review sa ating mga ginagawa, no, okay lang, kahit tayo ay nagbibisyo, kapretyo, amen? Pero impyerno naman ang punta natin, ang gusto ninyo. Gusto nyo ba binibaby kayo, pero yung kalokohan nyo, nananatili. At katotohanan, ang pupuntahan nyo, impyerno, o yung katotohanan, kahit nasasaktan ka, binabago ka. At nakatitiyak ka ng bagong buhay at buhay na wala hanggan. Amen! Amen! Ulitin mo sa palo. Ulitin mo sa usap sabi mo, kapatid! Ayoko na ng pangit. Salamat! Ang ganda-ganda mo! Sigaw kayo ng amen! Sa loob nyo, ang tawag dyan, hate. Praise God. Totoo naman talaga naman tayo magaganda sa paligid nito. Amen. Amen. Beauty is in the eyes of the beholder. And God looks at us as so beautiful. Because yung nakikita sa atin yung glory ng Panginoon sa Kristo. Palakpakan natin. And verse 3. Look at verse 3. Pakibasa ka sabay-sabay. 1, 2, 3. Christ from the curse of the law. Free from the law of sin and death. And ano pa, Christ? Verse 3 to 4, yan ang tinuturo ng Panginoon. Tayo, dati, dahil nasa ilalim tayo ng kautusan, pinipilit natin gawin yung kautusan sa sarili natin, walang tulong ng Diyos, kaya we always fail. Amen? And dahil nag-fail tayo, pag hindi mo nagawa ang kautusan, laging mayroong judgment. Amen? Kaya sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is what? Is death. Amen? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ginawa ng Panginoon according to verse 3, dahil ayaw ng Panginoon na tayo mamatay. Amen? Amen? Spiritually, physically, eternally, ayaw ng Panginoon mamatay tayo. Kaya ang ginawa niya, Christ has redeemed us from the curse of the law. Ano ba yung sumpa ng kautusan? Death, kamatayan. Amen? Dahil sa kasalanan. O kaya siya namatay siya, no, by dying on the cross. Namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo, no, pinako siya. Bakit? Para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kasi kailangan namin mamatay kasi ang judgment ng kasalanan ay kamatayan. Hindi tayo mariredeem sa ating kasalanan kung walang mamamatay. At yung dapat mamamatay ay matuwid. Eh wala namang taong matuwid. Kaya kinailangan ng Panginoon sa Kristo, bagamat siya Diyos, siya'y bumaba sa lupa, nagkatawang tao. Amen! Para nung dumating yung tamang panahon, binigay niya yung buhay niya. Bakit? Kasi siya yung righteous eh. Wala sa kasalanan. So yung tao lamang walang kasalanan na may karapatang tumubos sa ating mga kasalanan. Kaya siya yung may karapatang tumubos sa atin sa pamagitan ng kamatayan. At kung siya'y namatay, yung judgment ng sin, siya na yung tumupad doon para tayo mawala na sa judgment of death. Pagkakaan natin ang ating kaya tayo malaya na. Yung malaya lamang, yung mga tao na nananampalataya sa Panginoon. Amen. Yung mga tao kumikilala sa Panginoon Kristo. Yung mga tao pinapahalagaan na yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang pagkapakot, pagkamatay, pagkalibing at muling pagkabuhay. Yun yung kapangyarihan ng Diyos para tayo na mananampalataya sa Panginoon Kristo, mananampalataya sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, ay magkakaroon tayo ng katubusan sa ating mga kasalanan. Amen. Amen. Tinubos tayo sa kasalanan, pinawalang sala tayo sa kasalanan, therefore tinanggap natin ang bagong buhay, pinagpalang buhay, at buhay na wala hanggan. Palakpakan natin! Amen! Kaya naman, sabi doon, Christ has bestowed unto us the righteous. Kaya nung namatay siya, we are now free from the law of sin and death. Amen! Sino naka-aware na ito? Yung mga nanampalataya sa Panginoon. Do you believe in Jesus? Amen. Do you believe in Jesus? Then you are now free from the law of sin and death. Wala nang kapangyarihan sa iyong kasalanan at ang kamatayan. Dahil tinanggap mo na
ang Panginoong Kristo sa iyong buhay. Tinanggap mo na ang katuwiran ng Diyos. Matumid ka na. Dahil matumid ka na, you will not be condemned to death. Amen. Wala na rin power yung sin sa iyong buhay. Amen? Kaya sabi, Christ has bestowed unto us the righteousness of God. Binigay sa atin ang katuwiran ng Diyos by faith and faith alone. Dahil lamang sa pananampalataya, hindi mo na kailangan mapako sa Diyos. Hindi mo na kailangan kada dumarating ang mahal ng araw, tayo magpapapako sa Diyos o magpepenitensya siya. Hindi mo na kailangan yun. That's belief before the eyes of God. Amen. Kaya yung mga nagpapapako sa Diyos, hindi nila naiintindihan yung ginawa ng Panginoon. Akala nila, yung nagpepenitensya, sinasakpan yung sarili, hindi nagpapapako sa Diyos. Akala nila, sa ginagawa nila ay nakabukasin yung kasalanan nila. That's foolishness. Amen? Amen. Kasi, because they are ignorant of the truth. They don't know what Christ has done on the cross. It's finished, sabi ni Jesus. Tapos na yung matubusan sa ating mga kasalanan. Ang kailangan na natin manampalataya sa anak ng Diyos na buhay. Palakpakan natin. Sabi, binigay na sa atin ang katuwiran ng Diyos kung magitan ng pananampalataya sa Kanya. Kaya naman, nung tayo na palataya sa Kanya, ayaw na natin lumakad sa laman, ayaw na natin lumakad sa kasalanan. Lumalakad na tayo sa Espiritu, sa katuwiran. Amen! Kaya naman, nagagawa na natin sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi, we are now free to demonstrate the grace of God. Amen! Malaya na tayong ipakita ang pag-ibig, biyaya ng Diyos sa ating kapwa-tao. Amen! Nung wala pa tayo kay Kristo, iniisip, palakpakan natin ang aming Panginoon. Nung wala pa tayo sa Panginoon Kristo, wala pa tayong pananampalataya, ay iniisip natin sa ating kapwa, ay paano tayo makakaisa sa kanila. Paano tayo makakalamang sa kanila? Diba? Tapos lagi tayong may PGH. Kayo, nasa top cabin yung PGH, nilalagay nyo pa sa puso nyo. Ang laki-laki ng PGH, nilalagay nyo sa puso. Diba? Piyan nyo sa top cabin, yung ano may PGH, puot, galit, nilalaki. Nilalaki. Diba? Ang laki-laki ng PGH, nilalagay yung puot, galit, nilalaki. Ay, kaya hindi kayo makapupun sa buhay. Kaya kayo nagkakasakit. Kasi kaya isip mo doon sa taong kagalit mo, puro ka ng puot, galit, na-apekto yung health mo. Kaya pumapakit ka, sumaswaan ka. Pero tingnan nyo si Pastor Val, pogi-pogi. Ako'y nagulat, 82 years old na pala ito. Pero grooving pa rin, pumilos. Parang pwede pa mag-sadya, saka mag-grooving. Amen? Di ba palakpakan natin sila? Ito rin yung naman si Sister, si Pastora Debbie. Di ba? Pakartistahin pa rin ng beauty. Okay, siguro kumain na, Pastora, ilan taon lang po kayo? 75, and yet she's looking gorgeous. Beautiful. Amen? Bakit? Kasi talagang masayang naglilingkod sa Panginoon. Amen. Amen? Naglilingkod sa Diyos eh. Kita mo, pinalalakas sila, pinababangka sila ng Panginoon. Totoo na, iba na mga 50 years old pa lang, akala mo 90 years old na eh. Amen? Pero sila, ito lumpat din. Kaya, they are a good model in this church. No? Amen? Amen. Kaya pakita natin na tayo ay nasa Panginoon ay puno-puno tayo ng pag-ibig. Puno-puno tayo ng biyaya ng Diyos. Yung katotohanan ay talagang nakikita sa ating buhay. Amen? Kaya wala na sa atin yung PGH. Wala nang boat, gamitin natin. Anong meron na sa'yo? Puno-puno na tayo ng pag-ibig. Amen. Napakalaman natin. Kahit pinaaway ka, puro pag-ibig ka pa rin. Sabi sa, I hate you. Sabi ko lang, I love you so much. No, I hate you. I love you so much. Di ba? Kahit gawa ka ng masama, lagi mabuti. Amen. Yun na yung totoo. Nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Lahat na nasa ilalim ng biyaya ng Diyos, pumalakpak na malakas.
picture, amen? Ano pa, yung mga makakaisa sila sa kapwa nila, makakalabang sila sa kapwa nila. Di ba? Yung mga nag-iisip. Eh kapag ganun kayo, ang tawag sa inyo, makasalanan pa rin. At saka kayo ay legalistic. Pag sinabing legalistic, mapanghusga kayo sa kapwa. Amen. Judgmental kayo. Pulo-pulo pa rin kayo ng condemnation. Eh pinalaya na nga tayo ito. Amen. Ibig sabihin, kung nandoon ka pa, hindi ka pa totoong palaya. Amen. Hindi ka pa talaga born again. Ikaw ay tinatawag na born against pa rin. Dahil born against ka, ang mangyayari sa'yo, burn again. Masusunod ka muli. Amen. Pero yung mga talagang pinalaya na, ito na yung buhay. They live according to the Spirit and the things of the Spirit. Ano lang meron tayo? We become loving and gracious. Palakpakan natin. Marami naman nangingibabaw sa atin, nananagana sa atin yung pag-ibig at kagandang loob ng Diyos. Biyaya ng Diyos. Yun na yung meron tayo, people of God. Kaya ako wala, I never condemn anyone. Kahit ako, tinitira, minsan ako eh. Di ba? Minsan, inis-inis lang kung ano sinasabi sa akin. Yan si Bishop na yan, sobrang pogi niya, nakakainis. Pero hindi ko pinapatulan. Amen? Kaya kadalasan sabi nila, no? Hindi lahat na nag-artista, hindi lahat ng pogi nag-artista. Karamihan nag-apostol. Amen pa, paano natin ang Panginoon? Ano nga ba yung pogi? Presence of God inside. Amen, at hindi lang presence of God inside. Pag meron ba Kristo, no? Ano ibig sabihin pa ng pogi? People of great influence. Palagpakalala natin sa Panginoon. Amen! You are people of great influence. Kaya mga malalaki yan, pogi-pogi nyo. Pogi-pogi kayo. You are people of great influence. Kaya parang natutungkot yung mga kababaihan. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw na babaeng maganda, ikaw ay cute sa mata ng Diyos. Ano ba yung cute? Christ union towards eternity. Palakpakalala natin pa rin. Kayo na kayo Kristo, sigurado kayo papatungo sa buhay na walang ganyan. Amen! Kaya dito sa Iglesia ng Panginoon, in the Church of God, lahat tayo yung pogi at cute sa mata ng Diyos. Palakpakalala natin. Amen! So kaya tayo ngayon ay loving and gracious na. Amen? So dapat wala na sa kaisipan natin yung PGH, wala na yung kasalanan, wala na yung condemnation, wala na yung judgment, hindi na tayo ganun. Amen? Amen. Punong-puno tayo ng pag-ibig at biyaya ng Panginoon. Verse 6. Then verse 6 basa, For to be carnally minded is death which leads to what? Condemnation, then. But to be spiritual minded is life and peace leads to good life and peace. So ibig sabihin, pag carnally minded ka pa rin, ibig sabihin ng carnally minded, makalaman ka pa rin. Amen. Ibig sabihin, no, iniisip ko pa rin yung mga bagay na makamundo. Yung mga bagay na kasalanan. Amen? Eh, pag yung mga iniisip mo, ano pa rin? Ano pa gayari sa'yo? Mapapalusaan ka pa rin. Mamamatay ka pa rin sa dagat-dagat. Amen? Kaya yung mga iniisip na, yung mga bagay na mabuti, no? Iniisip ko yung life and peace. So, ang buhay mo ngayon ay nahanap sa buhay na maganda at buhay na mapayapa. Palakpakan natin ang ating yan na yung buhay na meron tayo. Amen. Amen. Kaya lagi ka lang masaya, lagi ka mapayapa. Amen. Kasi naglilingkod ka na may kagalakan sa iyong puso. Yung totoong paglilingkod, ang dala-dala mo pag-ibig at biyaya. Ulitin ko, ang totoo naglilingkod, ang dala-dala niya pag-ibig at biyaya ng Diyos. Hindi yung nagkamali lang tayo, humusgan. Ito, judge kayo. Kaya kami, may nagtanong sa Panginoon sa Kristo, ilang beses natin pakasama? Ilang beses dapat pakawalan yung tao nagkakasama? Sabi niya, ilang beses ba? Sabi ng Panginoon, 70 times 7. Ano ibig sabihin na 70 times 7? Ano din ito? Habang nabubuhay, ang tao ay laging pwedeng patawarin. Pwedeng tulungan at bigyan ng pag-asa at bagong. Amen. Kaya tayo, kasi
gracious mo. Amen. Ito may pagiging gracious mo. Pagka gracious ka, you are full of understanding. You are full of forgiveness. You are full of hope. And you are there to lead the people towards the path of righteousness. You are always there to guide the people for a good life and a peaceful life. Amen. Yun na ang inaasam ng puso mo, ng isip mo. Amen. Para sa iyong kapwa. Hindi ka na nag-iisip na masama sa iyong kapwa. Kahit pa nagkakamali sila, lagi mo sila may tulungan. Alam ko ninyo, ang sabi ng Panginoon sa Kristo, isa na lang ang commandment niya. Ano yung greatest commandment niya? Love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with your strength. Na yung pangalawa, love your neighbor as you love yourself. Paano natin mapapakita yung love sa neighbor natin? Kaya yung mabuti, sabi ni Jesus, love your neighbor as you love yourself. Question, do you love yourself? If you love yourself, sasaktan mo ba yung sarili mo? Kung mahal mo sarili mo, sasaktan mo ba? Of course not. Mahal mo sarili mo, hindi mo sasaktan. Ang sabi ni Jesus, love your neighbor as you love yourself. So, paano papakita yung pagmamahal sa kapwa mo? Titignan mo siya na para magang sarili. Amen. Magaling po kayo para ma-apply nyo talaga yung ministry of grace. Amen? Amen. Talagang para maging loving and gracious kayo, kailangan maintindihan yung commandment ng Panginoon. Pag tinignan mo yung kapwa mo, tinitignan mo siya na para magang sarili. When you look at someone as if someone, that person is yourself. If you look at someone as if someone is yourself, then whatever is the situation of that someone, you put yourself in his or her situation. For you to understand what he is going through or she is going through. Amen? Amen. Alam niyo, mga tao kayo judgmental kasi hindi sila marunong maglagay ng sarili nila sa kalagayan ng kapwa. Kaya hindi nila naiintindihan yung pinagdadaan ng kapwa. Kaya dahil nila mahusga. I'm teaching you this very, very important lesson. Pag ito ay nakatch ninyo, you will become so loving and gracious to everyone. Wala na sa iyo yung amount of judgment and toleration. You will become full of love and grace towards other people. Kaya ito yung sikreto. Ang totoong nagmamahal sa kapwa, lagi yan nilalagay yung sarili niya sa sitwasyon ng kanyang kapwa. Amen. At kung magkagayon, mauunawaan ang pinagdadaan. Dahil naunawaan niya, nandoon siya para tulungan. Hindi para husga. May iwasan mo na maghusga sa kapwa mo kasi naiintindihan yung kanyang sitwasyon. Kasi nilalagay mo yung sarili mo sa kanyang sitwasyon. Yun yung sinasabing totoo, love your neighbor. Huwag lang natin sabihin mahal natin yung kapwa sa sana. Amen. Hindi sapat na sinasabi. Ang totoong nagmamahal sa kapwa, pinapakita kung siya. Ang totoong nagmamahal sa kapwa, inuunawa niya yung kalagayan. Amen. Amen. Ang totoong nagmamahal sa kapwa, never, ever, nahuhusgahan niya. Ang kapwa, anuhan ang pinagdadaanan. Amen. That's why I always tell to the people. The first and biblical definition of the church is a call out once from darkness into light. Ang iglesia, ito yung mga taong tinawag mula sa kadiliman tungo sa kaluwagan. But right now, let me share to you a new definition of the church. And this is a new definition of the church coming from the bottom of my heart. And this is what I know is the definition of the church. The church is a place of refuge. When you say place of refuge, ito yung lugar na kung saan ligtas ka. Safe ka. Amen? So listen very carefully. The church is a place of refuge for imperfect people. Are you perfect people or imperfect? Then you are welcome to the church. The church is a place of refuge for imperfect people with imperfect situations. Amen.
Kung perfect ang sitwasyon mo, praise God. Pero kung may mga taong pumapasok sa church with imperfect situations, you have the right to judge them. You are there to extend God's love and God's grace to this people. Let me say it again. The church is a place of refuge for imperfect people with imperfect situations being perfected by the perfect God. Yan po ang church. Kaya may church para yung mga taong pumapasok na imperfect, na may mga imperfect situation, tutulungan sila ng church. Kasi ang church is God's arm. Church is God's extension of God's love and God's grace. Upang yung mga tao na imperfection at imperfection sa kanilang sitwasyon ay aayusin ng Diyos sa mga pigilan ng church. Kung ikaw ay bahagi ng church, ikaw ang darating ng Diyos upang yung mga tao may imperfection at may imperfection sa kanilang sitwasyon ay tutulungan upang maayos ang kanilang buhay. Yan po ang church. Yan ang totoong church. Kapag wala ka pang grace, hindi ka gracious and loving, I tell you, hindi ka totoong born again. Ito, masakit to, pero diretsahan natin. Kapag ngayon, hanggang ngayon, mapag-judge, mapag-husga ka, mapag-condemn ka sa kapwa mo, hindi ka totoong born again. Kasi totoong born again, tinatawag na si Jesus. Amen. Si Jesus ang siyang biyaya ko. Amen. Dahil tinatawag mo si Jesus, tinatawag mo yung grace of God. Kung tinatawag mo yung grace of God, you become gracious and loving. Kasi tinatawag mo si Jesus na siya ay gracious and loving. Kaya totoong born again, wala ng condemnation, kundi puro full of grace and truth and loving. Amen? Kaya na, kailangan ito ngayon. Kailangan ito ngayon. Kailangan ito ngayon. Let's go back to conclusion. Sabay-sabay namin define with conviction from the bottom of our hearts. The count of 3. 1, 2, 3, basa! Christ is the grace of God. The church is the grace of God. Therefore, the church is in the ministry of grace and not of condemnation. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Purihin ang Panginoon. Purihin si Yahweh. The church is in the ministry of grace and not anymore of condemnation. Wala nang buwang sa church ang panghuhusgan. Wala nang buwang sa church ang condemnation. Amen. Sa church, laging pinadadama natin ang pag-ibig at biyaya ng Diyos. Ano ang sitwasyon ng ating kapwa? Sapagkat lahat tayo mga imperfect. With imperfect situation. Lahat tayo may mga pinagdadama ng Diyos. And God understands. And the reason why there is a church, because the purpose of the church is to be God's extension of God's love and God's grace. Kaya kung imperfect ka, welcome to the church. Kung meron ka imperfect situations, welcome to the church, mga kapatid! The church is your place for you to experience the perfection of God in your life. The church is your place where you experience the perfection of God in your situation. God is here. God is here to help you. God is here to give you hope. Amen. God is here to give you rest. God is here to give you not just a look in your life, but a blessed, abundant, and everlasting life through faith in the Lord Jesus Christ. Purihin! Si Yahweh, purihin ang mga Let's worship the Lord. Come on, let's worship the living God. Oh, purihin ka, Yahweh. Purihin ka, Lord Jesus. Come on, let's worship the Lord. Sabay natin.
humility. Humble your heart as you come to the Lord right now. Magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. I believe that kung tayo, we are guilty na minsan naging judgmental tayo. Minsan naging mapahusga tayo sa ating kapwa. Minsan ang dali natin magsabi ng hindi magagandang bagay sa ating kapwa. Ang dali natin mag-isip, ang dali natin magsalita ng hindi magagandang bagay sa ating kapwa na kahit mismo sa church, maging nga sa pastor, minsan nagkasalita tayo na mag-isip na hindi nakakalugod sa Panginoon. Kasi nakakagawa rin tayo ng bagay na hindi nakakalugod sa ating Panginoon Diyos. Nakagawa tayo ng hindi maganda sa ating kapwa, sa mga kapatid, sa mga lingkod ng Diyos. Kahit tayo na pinapit dito, wala na tayo sa ganun buhay. Pinalaya na tayo ng Panginoon sa ganun buhay. Kaya sa oras na ito, kung minsan ay nakaranas ka ng ganun, na ikaw mismo naging mapanghusga ka sa iyong kapwa, nag-isip ka ng masama, nagsalita ka ng masama, gumawa ka ng masama. Ito yung pagkakataon na humble yourself in the presence of God. Hindi ka ng tawad. Hindi mo ng tawad lahat ng iyong mga pagkukulang. Kasi hindi na tayo tinawag ng Diyos sa bagay na malaya na tayo. Kasi ang totoong ikaw na meron pa ngayon, si Kristo na meron pa sa iyong buhay. Ang meron ka na ngayon ay ang biyaya. Ang meron ka na ngayon ay ang pagdandaman ng Diyos. Ang meron ka na ngayon ay ang masaganang biyaya at pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya sa Lord, sa mga sa ito, humble yourself and ask God for forgiveness. Kung meron ka na gawang mga bagay na ito ay ginagawa sa Panginoon. Hindi masamang humingi ng tawad sa Panginoon. Hindi masamang pagpakumbaba sa harapan. Yes. And I tell you, as you do that, the Lord will be glorified in your life. And the more that the Lord will bless you, will equip you with empowerment para buhay may maging kagamit-gamit para sa kanyang pagkakas. Let's do it right now. Yes, Lord. And I tell you, you are forgiven. You are forgiven because God is a God of forgiveness. And even right now, kung ikaw, alam mo na ikaw ay imperfect kasi marami ka nagawa ng kasalanan ng pagkas. Kung meron ko pa nagagawa yan, humble yourself yung kasalanan. Bigyan ka ng strength to overcome yung mga nagagawa ko pa mga hindi ko dapat. O kung ikaw man ay may perfect situation na nalagay ka sa alanganing sitwasyon, alanganing relasyon. Meron kang failed marriages in the past, meron kang broken marriage, pero ngayon inaayos ka ng Panginoon, magpaayos ka ng Panginoon. We are not here to judge. Even God is not here to judge, but He is here to help you. Lumapit ka sa Panginoon and God will take to care even in mga sitwasyon na masalit mo at ayusin ng Panginoon. Meron kang mga nasirang relasyon, God will restore those relationships. Let's come to the Lord. Kung ngayon, dumadaan ka ng mga matitinding konsumo, nahihirapan ka. Then come to the Lord. Come to the Lord. Tutulungan ka niya. I believe, marami sa atin dumadaan iba't ibang sitwasyon. Iba't ibang konsumo. At I tell you, I believe Jesus, come to me all of your heart and carry heavy load, and I will give you rest. Sabi ng Panginoon Kristo, namakit kayo, kayo lahat na napapaglalas at bibigyan sa inyong mga dalangin. Kayo'y ating pagpapay. That's the grace of God. That is the grace of God. God is so loving and so gracious to help you and give you rest. Sa lahat na yung mga kapagalan, sa lahat na yung mga kahirapan na pinagdadaan, God is here through His Son, Jesus Christ, to give you rest, to give you peace, to give you joy, to give you victory by faith in the Lord Jesus. Lord,